Ang ibig sabihin po noon, and to Thamud people, yung pong tribong Thamud noon, na tribo na ito'y tribo ni Saleh. Inanyayahan niya. Sabi niya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinadala namin ang Saleh sa kanyang mga kapatiran. At sinabi ni Saleh, O my people, o aking mga kababayan, sambahin ninyo ang Allah. You have no other ilah. Wala kayo ibang Diyos or kaya Panginoon maliban but Allah, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So malinaw po ang imbitasyon ay upang sumamba sa Allah, ang nag-iisang dakilang tagapaglikha. Maging ang kapanahunan ni Propeta Shuaib, ganoon din sinabi. Sinabi ito sa chapter 7 verse 85 ng Quran. Sabi sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa inna Madyana akhahum Shuaiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Ganon din po ang sinabi ng Shuaib. O my people, O my people, worship Allah alone. You have no other God except Allah subhanahu wa ta'ala. Except Allah. So maging ang imbitasyon ng propeta Noah, ang propeta Noah, ang sinabi niya sa chapter 7 verse 59 ng Quran, na sinabi, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, walakad arsalna Nuhan ila qaumihi. Nuhan, propeta Noah. Walakad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum adhaban yawmin azim. Ibig sabihin po noon, indeed we sent Noah to his people, and he said, O my people, worship Allah. You have no other ilah, or you have no other God but Allah. Certainly I fear for you the torment of a great day. Yun po ang nakasaad sa loob ng Quran, na pinadala ito as na-embody dito sa loob ng Quran upang matunghayan natin kung ano yung sinabi ng Allah, at inutusan niya ang propeta Noah at sinabi ni Noah, O my people, o aking mga kababayan, o aking mga kababayan nung kanyang kapanahunan, na sambahin nyo ang nag-iisang Allah, wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang propeta, paglipas ng mga panahon, ng mga daang siglo at mga nagdaang sumunod na siglo pagkatapos ng isang propeta, ay mapapalitan na naman siya ng isang henerasyon. At pagdating ng henerasyon ni propeta, sa maraming mga henerasyon, hanggang sa naabutan ng henerasyon propeta Isa alayhis salam, anong sinabi niya? So chapter 3 verse 51 ng Quran, sinabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratim mustaqim. Ito po ang sinabi ng Allah, at sinabi ito ng Isa mismo ng kanyang quote and unquote, Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratim mustaqim. Ibig sabihin, truly Allah is my Lord and your Lord, so worship Him alone. This is the straight path. This is the straight path. Yun po yung call, yun po yung pag-aanyaya or ang tawag, pag-aanyaya, pag-imbita ng propeta Isa or Jesus, na napapaloob sa loob ng Quran chapter 3 verse 51, na siya po ay nag-aanyaya na sumamba sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Sino po ba yung dakilang tagapaglikha? Ang pangalan, Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah, sa wikang Arabic, Allah ang kanyang pangalan. Sa wikang Hebrew, Eloha ang kanyang pangalan. Sa wikang Aramaic, Alaha or Eli, my Lord, or Diyos ko. Sa wikang Hebrew, my Lord is Elohim. Sa Arabic ay Allahu. Yan po ang proper name na ang katawagan sa dakilang tagapaglikha. Kailangan po meron siyang pangalan
na ating tatawagin, dahil kahit man tayo mga tao, kapag tayo'y tinawag sa hindi nating pangalan, hindi tayo sasagot. Subukan natin na yung ating kaibigan, halimbawa ang kanyang pangalan ay let's say Abdullah, sabi natin. Pero tinawag natin siya sa hoy hoy, or kaya sinusutsutan natin siya, or tinawag natin siya sa ibang pangalan na hindi Abdullah, yun ang tunay kanyang pangalan. Hindi po siya matigatig, or hindi siya magre-react na siya sasagot. Marahil titingin siya, pero hindi siya, pag tinawag natin siya sa kanyang pangalan, titingin siya at sasagot siya, at marahil lalapit pa siya dahil tinawag natin ang kanyang pangalan. So wala na pong pinaka matamis sa pandinig ng isang tao maliban sa kanyang pangalan na kapag tawagin ito. Especially kapag siya ay napupuri. Siya ay tayo nga mga tao, kapag ang pangalan natin ay nababanggit at in addition napupuri at binibigyan ng papuri, or kaya sinasabi ganito ang kabutihan, ganyan yan, ganyan ang lakas niyan, ganyan ang